My dear brothers and sisters in the Lord, true love cannot impose itself. It cannot force itself. The lover cannot force himself or herself to the beloved. That is why one of the characteristics of true love is powerlessness. Ang isang pag-ibig, kung ito'y tunay, ay hindi maipipilit. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay maaaring tanggihan o maaaring tanggapin. Karanasan siguro yan ng mga ibang boys dito sa misa. Meron kayong mga crush or crushes. Meron kayong gustong ligawan, hinahangaan ninyo. Pero siguro naranasan ng iba sa inyo na nanligaw siya, naglakas ng loob siyang magtapat ng kanyang damdamin. Pero ang sabi noong babae, sorry friends lang tayo. Yan. Masakit. Pero wala tayong magagawa sapagkat ang tunay na pag-ibig hindi maipipilit. In the gospel, Jesus is described as looking at the city of Jerusalem. He was on a higher position, and he was looking at the city of Jerusalem, which he was about to enter. Once he entered into Jerusalem, that will begin the passion, his passion and death. And the gospel said, Jesus wept over it. Umiyak ang Panginoon. Naluha siya. Kailan kayo umiiyak? Kailan tayo naiiyak? Naiiyak tayo kapag tayo ay galit. May mga tao galit na galit, sa galit niya ay naiyak siya. Meron din namang naiyak dala ng tuwa. Sa kagalakan niya, dahil siya ay nakapasa sa board, o natanggap ang visa, o kaya ay tumama sa loto, naluha siya sapagkat ang luha niya ay tanda ng kagalakan. Ang luha ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi dala ng galit. Ang luha ng Panginoon sa Ebanghelyo ay hindi bunsod ng tuwa. Ang kanyang luha ay nagmumula sa kanyang kalungkutan. We cry when we are sorrowful. And Jesus wept because he felt sorrowful. And what was the cause of his sorrow? The rejection he suffered because of Jerusalem. Tinanggihan siya, tinanggihan ang kanyang mabuting balita, tinanggihan ang kanyang hain ng kaligtasan. And he wept because he was sorry. He was sorrowful. That is why at the end of the gospel, he was saying, you did not recognize the time of your visitation. And what will happen to Jerusalem in the later years? Jerusalem will be destroyed. Not by God. Not by God. God does not destroy. God does not punish. God is love. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Ang Jerusalem ay masisira dala ng kanilang desisyong hindi makinig. Ngayon, naliliwanagan ang mukha ko kasi may ilaw sa harapan ko. Kung sakaling walang ilaw sa likod ko at ako'y tumalikod, didilim ang aking mukha.
Hindi kasalanan ng ilaw ang pagdilim ng aking muka. Nandoon pa rin yung ilaw, hindi naman nawala. Pero dumilim ang mukha ko sapagkat ako'y tumalikod. Ganon din ang mangyayari sa Jerusalem. Umiyak si Jesus sapagkat alam niyang ang pagtanggi ng Jerusalem ay magbubunga ng kanilang pagkawasak. So mga minamahal kong bata at mga kabataan, ano ang lesson nito sa atin? Ano ang lesson nito sa inyo? Lagi nating piliin ang Diyos. Huwag nating tanggihan ang Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos. Sapagkat kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, kapag iniwan natin ng Diyos, tayo ang talo. Tayo ang talo. Katulad yan na kuminsan, inuutosan kayo ng mga magulang nyo. Sabihin na, huwag mong gagawin yan, baka masugatan ka. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka. Huwag mong kainin yan, baka sumakit ang tiyan mo. Yun ay mga paalaala sa inyo ng inyong mga magulang. O kaya ang inyong mga teacher, sasabihin nila, mag-aral ka, gawin mong assignment mo. Ang isang mabuting bata, nakikinig sa teacher. Ang isang mabuting bata, nakikinig sa magulang. Napapahamak ang isang bata kung hindi marunong sumunod sa mga payo at utos ng kanilang mga magulang o ng kanilang mga guro. Listen to your parents. Listen to your teachers. Listen to God. Yun ang mali ng Jerusalem. Ang bayan ng Diyos ay nasira sapagkat hindi sila marunong makinig. Mga ginigiliw kong kapatid, yan din ang mensahe sa ating lahat. Huwag nating hayaan ang Panginoon ay umiyak dahil sa katigasan ng ating puso. Sapagkat alam ng Panginoon, tayo ay mapapahamak kapag tayo ay hindi nakinig sa Kanya. Let us listen to the Lord. Let us give our yes to God. And we will see how blessed we shall become. Amen.